Hello, good morning sa inyong lahat. Actually, ano ngayon, Lunes. Tuesday ko ito ma-upload, Tuesday ng umaga. Kasi may nangyaring ano, ito yung pag-uusapan natin yung nangyari na shooting. As of this recording, no? Ngayon ay 5:12 p.m. ng hapon. Shoutout ko muna si sa Rob Extin. Sabi niya, pa-shoutout daw sa wife niya, si Ma'am Mitch Nietzsche. Tapos sa mga anak nila si Pau, Angel, Ina, Lian, Aren, Ella, at Andre. Hello! Maraming salamat po. Then, sino pa ba? Sino pa ang magpapa-shoutout? Ito, I think si Sir Jeffrey Roa Roneron. Renomeron. Sir Jeffrey Renomeron. Sabi niya ganon. Baka pwede po pa shoutout birthday niya ngayon, June 23. Hoy, happy birthday, Sarah. Happy birthday. Then, ito, si Sir Cloud Kyle naman, pabati daw sa asawa niya na si Ma'am Haylindal. RMRNLPT Man BMC Nursing Service. Daming ano tuloy nyo na ma'am na ano na doktor para kompleto. Oy, happy birthday din po, June 27. Ayaw na ayaw niya sa boses mo sa araw-araw na ikaw ang pinapanood ko. Hello ma'am, peace tayo. Ayusin natin ang boses natin. Siguro naiirita si ma'am. Shout out ma'am ha. Sino pa ba? Wala na ba? Okay, wala na. Yung mga ano, pakiulit na lang kasi syempre medyo mainit ang pangyayari. So, ito talakayin muna natin. As of 4:25 PM, no? Netong recording na to, Lunes. Ito yung mga alam natin sa mga pangyayari. Wait lang ha. Yan. What we know so far, Tacloban school shooting incident. So, nakalagay dito, 3 patay, 5 sugatan sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Parang Columbine, ano to, no? Shooting, naalala nyo ba yon? Nung 90s. 2 sa 3 patay ay dead on the spot. Isa ang naitakbo pa sa ospital pero binawian din ng buhay. Oh. Arestado na ang 2 suspect na parehong minor de edad. 2 baril ang gamit ng suspect. Columbine na Columbine, ano? Arestado 2. Alam ko meron pa yatang ano pero tingnan natin yung details mamaya, no? Nagsimula ang pamamaril sa loob ng classroom bago nagtakbuhan palabas ang mga biktima at habulin ng mga suspect. Iniimbestiga ng anggulong pambubuli bilang motibo ng pamamaril. 9 AM nangyari ang pamamaril. So kaninang umaga, siguro pagpasok. So meron ako nakitang video dito. Ito yung initial na report ito sa DZRH. Pakinggan nga natin yung nangyari. Grabe naman to. Mga kaibigan, meron pong 3 patay, 5 sugatan sa insidente po ng pamamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayan, standby lang Edniel Parosa, puntahan muna natin ang Tacloban. RH32 Jimmy Angay-angay sa detalye po ng ating flash report na yan. Jimmy, go ahead. May nagdulot ng matinding takot at kaguluhan sa San Jose National School, Tacloban City matapos maganap ang insidente ng pamaril kani-kanina lang na hanggang ngayon inahabol ng kapulisan ng isa pang suspect. Batay sa initial informasyon mula sa pulisya, 3 individual ang kumpirmadong nasawi habang 5 naman mga estudyante ang nasugatan sa naturang insidente. Nakatanggap ng ulat ang Station 1 kaugnay sa bumaril at agad na responde ang mga pulis sa lugar upang magsagawa ng investigasyon at tiyakin ang seguridad. Sa operasyon ng mga
Tiyakin ang seguridad. Actually, last time may kaguluhan din sa school, 'di ba, sa Cavite. Ano ba 'yan? Every time na lang na may mangyari, saka na lang maghihigpit. Parang ano naman kasi, parang 'di ba? Pustahan tayo nangyari yung ganyan, maghihigpit na naman uli. Huli na eh. Patay na yung kabayo. 'Di ba? Actually, meron pang nangyayari na noon pa yan, noon pa. Kasi nagluluwag eh. Pag culture nating mga Pinoy yan, lalo na sa pamahalaan, kapag mainit pa, mahigpit pa yan. Then, dadaan ng isang buwan, luluwag na naman. Hanggang sa mawala na uli yung ano. Tinan mo sa mall, naalala nyo yung mga times na kahit hindi sa mall, ano, sa LRT, yung Rizal Day bombing. Naalala nyo yun? After nun, sobrang higpit sa LRT ngayon, wala na. 'Di ba? Tapos sa mga mall din, alam ko may shooting incident din. Yung Martilyo Gang, dati mahigpit, ngayon wala na rin. 'Di ba? Wala eh, hindi nagiging consistent eh. Pustahan tayo maghihigpit na uli. Kasi may nabasa ako dito na ano, sinasabi nung mayor, no? I think mayor siya, hanapin ko yung video ha. Nadaanan ko yun eh. Sinasabi ng mayor na paghihigpitan na daw ngayon. Di ba nakakatawa kasi kung kailan may mangyayaring ganito, saka sila maghihigpit. Ito. No? Inutil na ito, men eh. Sabi gano'n dito, Cebu City Mayor Nestor Archibal shares plan to tighten security and emergency response measure following the deadly shooting. Wala naman eh. Sa tingin mo ba, after nyan, may mangyayari uling sunod? 'Di ba? Sa akin, pwede naman. Kaya lang, kung ngayon pa kayo maghihigpit, kasi, 'di ba, ano na yan eh, automatic na dapat yung paghihigpit na yan eh. 'Di ba? Ano sabi ni Mayor dito? Importansya ang high-school ang mga schools considering bagko pa. Although mag-continue na, but dili lang ang schools ng Ilocos Syudad because, well, during the time ni City George, mubo kayo ang atong kriminalidad. In fact, sa Region 7, I think kita mo ikinamutan. Kung gihangyo ni Deputy Arnel, mas mayon ta nga the same pwede pa gani ato pag yung pagtasan ang iyang efficiency nya. Hindi ko naiintindihan eh. Pero ayaw dito sa caption, sinishare yung plan to tighten. Wala na. May binawian na ng buhay eh, 3 eh. Ano pa bang ipaplano mo diyan, men? Sa mga susunod uli. So hoping ka na may mangyari pa. Hanap nga tayo latest na pangyayari. 2 hours ago. Liderato ng Senado, ikinakabahala ang insidente ng karahasan sa mga paaralan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, magandang hapon. Magandang hapon, Atty. Alarma si Senate President Ping Gatchalian sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan matapos ang naganap na pamamaril sa isang... Oo nga, sunod-sunod siya. No, hindi lang siya yung parang isolated. Hindi siya isolated eh. Kasi bago pa yata yung sa Cavite na yun, meron pa uli. Actually, nung last year, meron pa yan eh. Di ba? Marami na nangyayaring ganyan. Ano ito eh? Preventable ito, men eh. Sa isang high school sa... Gusto ko yung yung mismong report doon. Ito yung nababahala. Yung ito. Ito, bago. Kasi ang inaanong anggulo daw ay bullying. Ito, yung press conference. Tingnan natin. Kailan ba mag-start to? Yan. Sound check. Sound.
The city. This happened just this morning at 9:20 a.m. of June 22, 2026 at the San Jose National High School at Barangay 87, San Jose, Tacloban City. There were a total of 10 victims, 3 deceased, all minors, and another 3 were So wounded sugatan yung iba, no? Sugatan. directly because of the shooting, and 4 others were wounded when they were. Ah, wait, ilan ang victims daw? There were a total of 10 10 victims, victims. 3 deceased, 3 all doon minors, patay. and another 3 were wounded Wounded. directly because of the shooting, and 4 others were wounded when they were panicked. May mga tumalon po sa bakod, so on and so forth. So, direct. Sorry, yung mga nagpapasa ng videos nito, hindi ko siya ipi-play kasi mukhang yayariin tayo ni YouTube eh. Traumatic kasi yun eh. Hindi siya maganda panoorin. Nakakaawa yung mga bata, yung mga nagpapanik. I-search nyo na lang sa Facebook kung gusto nyo makita. Direct victims of the gunshots ay 6 po. We have taken custody of the 2 CICL suspects, an alias Rod, 15 years old, also a student of the same school, and alias Nash, 14 years old, also of the same school. Initially, it appears that the motive of the crime is Bullying daw. grudge for school bullying. As of now, we have recovered Isa din yan, ano, yung bullying na yan. Madalas yan ma-overlook ng ano, lalo na mga teacher eh. 'Di ba? Hindi naman nila papansinin yan hanggat hindi na lumalala. Sometimes nga sinusumbong na nung estudyante, wala rin pake. Pati yung mga parents din sinusumbong, laging sagot ng parents, hayaan mo sila. 'Di ba? Wala. Hanggang kailan tayo magigising? Kailangan marami pa bang magbubuwis ng buhay? 40 shells, empty shells, 40? at the crime scene. Ilang magazine kayang dala nun? The firearms used were a 9mm Glock and a caliber 38 arms core. Upon verification, the 9mm Glock belongs or was issued to a policewoman assigned in Nako. PRO 8. Ano yan? Magulang? The subject, policewoman, is now under investigation and placed under custody of the Regional Police Office. While Nakuha the yung caliber baril niya. 38 revolver is registered to a security agency in Cebu City. Nako. The security guard. Namatay. School security protocols and safety measures currently in place in all educational institutions. Access control and entry procedures to prevent unauthorized persons and prohibited items from entering school premises. Anti-bullying policies and their implementation, ensuring that they are not just on paper but actively enforced. Obviously hindi. 'Di ba? Existing coordination mechanism between schools. Dapat yung mga anti-bullying policy na yan, tsaka yung safety, dapat maging kasing higpit din yan ng ng mga requirements ng Bureau of Fire, 'di ba? Yung mga engineering permits, dapat ganun ka-strict yan eh. Hindi yung basta at saka meron talagang susuri diyan na talagang nasa standards yung kanilang protocol. And local Hindi yung police basta- units as Hindi yung basta sinasabi lang. well as the barangays. Emergency response plans of schools and their readiness to handle critical incidents. Student behavioral monitoring systems and the availability of guidance counselors and mental health support.
safety standards for off-campus activities, relevant not just to school violence but also to the Aurora incident. Forward Action, natin. and that our schools are made safer for every student and every Filipino. Thank you, sir. The officer in charge, Public Information Office, is now ready to respond on your tatanong. inquiries. Ma'am. Hi, sir. Sir, the incident happened 9:20 as you said earlier. May ongoing yung classes doon sa classroom kung saan namaril yung estudyante? Yes, diretso pong pumasok yung dalawang Dalawa. CICL natin without saying anything. Basta na lang po nagpaputok, nandun pa lang raw sa bintana ay nagpapaputok na sila. Yung Columbine, mga ano? suspects, sir, based dun sa initial investigation, I understand bago pa lang. Di lang to nalinaw kanina ni Regional Director Capoy, pero may target daw ba sila? Nandun ba sa classroom na yun yung target supposedly ng mga suspects? We're still verifying kung exactly the targets were in that classroom. But as I've said earlier, this could be connected to a bullying incident. Now, very important po dito yung sinabi natin na yung monitoring system ng student behavioral behavior, because upon verification of the social media account of one of the suspects, ay may nakita po tayong mga pinost na violent videos pertaining to guns, video of him. Ganito yung sa Columbine eh. Kaya lang yung sa Columbine, hindi pa uso ang ang social media. Panoorin niyo yung panoorin niyo yung documentaries no sa YouTube. Pag napanood nyo, ganyan din, may mga sign na. Gumagawa na sila ng mga videos talaga na yung pagpaplano. I don't know kung yung video na tinutukoy niya ay shinare lang or sila mismo yung gumawa, no? Pero same na same ito nung ganun. Parang anong nangyayari, minomonitor lang nila kung kailan huli na ang lahat, 'di ba? Dapat din panahon na rin para i-monitor din yung mga social media accounts ng or magkaroon ng batas dito sa Pilipinas na bawal talaga may certain age lang na pwedeng magkaroon ng social media account. No? Sa bagay, kailangan din yan paano yung mga nanay na nanay na nagtatrabaho sa ibang bansa para ma-communicate yung anak, 'di ba? Pero dun sa panoorin niyo yung Apple, yung update ng bagong iOS, meron dun regarding Gen eh. Dun sa Apple na bagong operating system, mamomonitor ng magulang yung mga messages ng anak, sino yung mga kausap. Basta may ganyan ginagawa na. Sana, kaya lang iOS yun eh. Hindi naman lahat naka-iPhone, di ba? Sana makaisip din ang Google nung ganon. Kasi majority sa atin naka-Android eh. No? Na mamomonitor ng magulang kung sino mga kausap, kung ano yung website na pupuntahan. Kasi merong may specific account yun eh. 'Di ba yung Apple ID? Yung Apple ID pwede mong i-link yun sa ng magulang. Kailangan talaga i-monitor na eh. 'Di ba? Sa sobrang freedom ngayon na nararanasan sa social media, may mga bagay kasi na hindi angkop na makita pa ng mga bata. Of him firing a gun, so ito ay very obviously red flags. So if you could if the school authorities or anybody, we're not putting blame on anybody, but if anybody was able to monitor itong mga red flags na to, this could have been prevented. Sir, dun lang sa may-ari ng baril, as you said, pamangkin yung isang suspect ng isang pulis. Nako, Saan niya ilagay yung baril niya? Ba't nakuha ng bata? Ito pa po ang chine-check natin, and if proven that they were remiss in the custody and safekeeping of their firearms, they will be charged accordingly. Nako, yari.
That's the initial information that we received. Pamangkin ng pulis. Yes. The 14-year-old, yun po ang Yung namamatay na ano, yung hindi gumagalaw yung ano, sa ano yun ha? Sa video mismo yun, hindi sa connection ko. pamangkin. Yun ang tinitignan pa po natin. We're still verifying sa agency kung kaninong guard nila specifically na issue po yung caliber 38. Sir, bukod sa bullying Yes, ma'am. na anggulo, meron pa po ba tayong ibang tinitingnan? Titignan po natin lahat. We will look at all angles, all motive dito. Pero initially nga po, ang lumalabas is nabully po itong mga ano. Sana lahat matuto na ano, after nito. Diba nakakabahala na sunod-sunod na yung nangyayari sa mga school eh. Kasi Itong sir, may mga- mga kumakalat na picture ngayon na yung suot nung 14-year-old, yung mas bata na shooter ay katulad din ng suot nung mga namaril din sa mga eskwelahan sa ibang bansa. Na yung KMFD na t-shirt na ang ibig sabihin pala nun sa English ay no pity for the majority. We are checking yung mga ano. This could be some of our students imitating yung nangyayari po sa ibang bansa, specifically sa United States na alam naman po natin na merong marami na pong nangyaring ganito. So we're checking on that. Initially, through the main gate, yun ang ano lumalabas na ano. Kaya nga nasa may bintana pa raw. But we'll be checking yung ano natin. Ongoing pa po yung investigation natin dito. May lapse talaga yan, yung security. Diba? After nyan, maghihigpit na yan. Wala na yung higpit nyo. This will all be taken into consideration po. Checkin po natin lahat ng ito. Thank you, sir. Yes, sir, Alfred. Sir, bago nangyari yung shooting, may order na si Chief PNP na bantayan ng mga schools. Yes, if you remember, just this morning we were discussing violence in schools at nag-order po si CPNP to tighten security in our schools. And, Tapos, gano'n nangyari. sir, sabi mo, at least 40 spent cartridges ang nakita. Dami, no? Saan po galing yun, sir? Kasi kung 40, baka 20 or more ang patay kung naputukan niya talaga. Yes, as a direct result of the guidance of our Chief PNP, 40 na basyo. policemen in the area, yung local police was able to respond in less than 2 minutes. So they were able to immediately apprehend. Talaga sinabi less than 2 minutes eh, no? Para hindi magmukhang inutil. The 15-year-old possessing a caliber 38 at isa lang po ang naiputok niya. So nung na-recover sa kanya, may natitira pang 5 bala, if I'm not mistaken, yung 6-shooter. Now yung sa 9mm naman po, nung na-recover, meron pang natirang mga 3 bala na hindi na po niya naiputok. So we would like to think that yung, although it's not enough, di ba? Talagang palalabasin nila na ano, no? Para hindi lang magmukhang may pagkukulang. Palalabasin ng pulis na buti hindi naputok yung 5 bala na yon. O may natira. Baka mamaya pag pinutok yun, may mapahamak pa, di ba? Nako. One dead or one disease is one too many. But we would like to think that with the quick response of our police, marami po tayong naisave Wala pa dito. As a matter of fact, in the classroom there were 4 Yes, totoo, no? Pero sa akin, hindi, ano eh, dapat tratuhin nyo yan na talagang ano pa rin. Huwag muna tayo maghanap ng ikakapuri sa sarili natin. 'Di ba? I don't know. Kasi may 3 buhay na nawala eh. Merong kapabayaan ng isang pulis eh. 'Di ba? Yung kapabayaan ng pulis na yon, tiyahin daw, 'di ba? Nung isa sa suspect, nakuha yung baril niya eh.
pulis yung nakuhanan ng baril eh. Parang wag muna tayo magbuhat ng sariling bangko natin na salamat kung ano. Salamat at hindi na iputok. Come on. Kung hindi naging burara yung pulis nyo, walang makukunang baril. 'Di ba? Meron may revolver galing sa security guard. Burara din yun. We're Diba? 40 to 50 students. So, God forbid kung ano pa po yung hindi po tayo nakapag-responde kagad. Sabi niyo, 40 empty shells. Kung doon sa black, ilan po ba ang laman nun? Marami na yung 20. Sabi niyo po, may 3 pang natira. He changed magazine. Nag-change po siya ng magazine. So, as of now, we were only able to recover 2 magazines. But we're still checking the area. Sino po ang nag-change ng magazine? Yung 9mm po. For 14 years old. Yes, yung 9mm. Galing ano? Pero yung unang magazine po, naubos niya yun. Most probably po, most probably. Saan nahuli yung 14 years old? Nakatakas siya ng school. Tumalon po siya dun sa wall, but itinawag ng 911, the people in the area called 911, and 911 informed the police. So pag napunta naman po, nung nalaman na po na nakita siya, ay kusa po siyang pumunta sa Police Station 1 ng Tacloban City Police Office. Sumurrender na rin po siya kasi siguro fearing for his life. Takot pa siya, no? Yun nga ang sinasabi ko. Parang ang dating nito, pinapalitaw pa nyo na, 'di ba? Galing din sa inyo yung pagkukulang eh. Pulis din ang may pagkukulang eh. Tapos sasabihin nyo, buti na lang nakaresponde, kundi marami pa sana ang, 'di ba? Parang napaka-ironic. Yes, no, let's say, sabihin natin, at least may nag-responde, pero parang nakakahipokrito kasi yung ano eh, yung pahayag eh. At saka trabaho nyo naman talaga dapat yun. Hindi nyo kailangan pagmalaki yun, men. Sa inyo nang galing yung ano eh, yung pagkukulang din eh. Hindi properly taking care of our firearm. Marami pong ano, Ulitin natin na ano eh. Kasi ang sabi, 'di ba? Negligence din ng pulis na may-ari ng barel. yun po, yung nga, hindi properly taking care of our firearm. Marami pong ano, anong tawag dito, yung sama-sama pong kaso ang kakaharapin po ng ano natin dito. And the PNP will ensure that she will face whatever necessary na ano pong cases na maifa-file sa kanya for infidelity in the custody of her own firearm. And it's a public high school na wala pong security guard, sir. We're still checking on that. We will need to verify that information po kung meron pong security guard on duty or meron silang nakapag-hire po sila ng security. Dapat talaga mag-hire yan. Pagtitipid din kasi eh. Ultimo ang janitor, tinitipid eh. Ginagawang cleaners yung mga estudyante. Naiintindihan ko naman yun, yung pagiging cleaners, di ba? Para matuto nga naman yung mga bata. Pero at the same time kasi, kinakapitalize yun para makatipid ng manpower. Ano ba? Security guard. Yes, ma'am. May sa security guard. That is why one of the interventions that I mentioned earlier in our earlier press conference is to limit the exit and entrances of all schools to better control yung pong ingress at egress ng ating mga estudyante. O, isa lang. Ang problema naman yan, pagka maraming isa lang ang entrance or konti lang, syempre kung maraming population yung school, ang tagal nun. Tapos kakapkapan isa-isa, malilate yung estudyante nun. 'Di ba? Kung maraming entrance, dapat marami ding security guard yun.
Kasi yung pong una, nakapagdala ng kutsilyo, medyo mas mabilis itago yan, di ba? Pero now, firearms na po. So, Or isa sa nakikita kong proposal, pwede kaya yung mga ballpen, mga gamit, ay magkaroon ng locker room. Iwan na lang sa school yung mga ballpen. Sabagay, gastos na naman yun, ano? Yung ang gusto ko sana mangyari, mga gamit iiwan sa school. Paano nga naman makakapag-aral sa bahay? Kesa yung basta papasok na lang estudyante, katawan na lang yung dala niya. Para wala nang matataguan pa. Separate, magastos, no? Separate yung gamit sa bahay. Para mas maganda din naman yung ma-eliminate yung yung may maidadala sa school. 'Di ba? Pero matrabaho no? Tsaka magastos. we are really alarmed. Kailangan talaga kapan talaga eh. Paano kung isa lang ang pambili ng ballpen, 'di ba? Papel, yung mga notebook na sinulat sa And we are doing everything that we can para po matuldukan na itong mga ganitong instances. Wala pa po. This is an active and ongoing investigation po, and we will provide you with all the details upon completion. So yun na. Thank you very much, sir. We will now hear the closing statement of the officer in charge. So, yun yung nangyari, no? Sana hindi na maulit ito. Yung mga school din dapat seryosohin yung ganyang bagay. Kasi sa totoo lang, men, dapat matagal nang na-alerto yan eh. Kasi ang dami nang nangyayari. Bago pa man mangyari to, may nangyayari ng Actually, hindi lang nito yan eh. Kahit last year, di ba? May nangyari na rin ganyan. Dapat siniseryoso yung ganyan eh. Kaya ako nasabi siniseryoso kasi parang hindi siya siniseryoso. Parang magsiseryoso lang pagka may nangyari na. Ano yun? Yung halimbawa, ang luwag-luwag, may nangyaring barilan, tapos biglang hihigpit ng kap-kap. Wala na yun. Diba? Sa tingin mo ba, mauulit pa uli kinabukasan yun? Pwede naman, kaya lang sobrang layo na nung possibility. Diba? Parang halimbawa, kaya nga, totoo yung kasabihan na aanhin pa ang damo, patay na ang kabayo. Ngayon, wala na tayong magagawa, nangyari na. Ang kailangan talaga dyan, maging consistent. Huwag tatama rin. Diba? Importante yan kasi sa panahon ngayon, yung mga bata, kaya nang gawin yung mga ganyang bagay. Actually, noon pa, kaya medyo malakas na lang talaga ang loob ngayon. Anyway, ano masasabi nyo dito? Paki-comment na lang po sa baba. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.